muli ay ako po ay maghahayag ng kanyang salita at patuloy na gagamitin ng Panginoon. At maraming salamat po dahil sa patuloy po na pagbibigay sa amin po ng patnubay ng ating Panginoong Hesus. At syempre po kagaya po nung pinasalamat ng aking magandang asawa, umabot na po kami ng 11 years. Na punong-puno ng pagmamahalan. Naks. Ayan, so yung 11 years na pong yon ay marami na rin po kaming pinagdaanan. Although kami po ay napakabata pa, no? Bata pa ba? Ay medyo nakaranas na rin po ng talagang sabihin natin na nakapagbigay ng pressure. Kasi mamaya yun ang topic natin pressure. At salamat sa tulong ng Panginoon dahil yun pong lahat ng aming naranasan na yon, pagsubok, problema sa mag-asawa, sa physical naming pangangatawan, ay naroroon po na lahat pong yan ay nalagpasan namin sa tulong ng Panginoon. Amen. At bago po tayo mag-umpisa, ay nais ko po munang manalangin muna ulit tayo. Ama namin Diyos, muli kami Panginoon ay lumalapit sa iyo. Salamat Panginoon sa magandang gabi Panginoon na ibinigay niyo sa amin. Bagamat Panginoon na ang iba naming kapatid Panginoon ay hindi makarating Panginoon dahil sa dahilan ng panahon Panginoon. Hindi po magiging hadlang yun Panginoon para ito pong gawain niyo Panginoon ay hindi matuloy at dalangin namin na sama-sama pa rin kami Panginoon na mananalangin at ito po Panginoon na aming maririnig ngayon ay dalangin namin na ito po Panginoon ay umabot Panginoon sa kanila. Maraming salamat Panginoon dahil naniniwala pa rin kami Panginoon na walang aksidente Panginoon sa lahat na nangyayari Panginoon at lahat Panginoon ito ay nakaplano ayon sa iyong kalooban. Salamat Panginoon, ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ngayong gabing ito, Panginoon, ito lamang po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. 3 lang. Pressure, and pray sure. So, turning life's pressure into God's purpose. Nakaranas na po tayo ng pressure sa buhay. Tama po. Lahat po tayo ay nakaranas na ng pressure. Ano po? Paano po tayo nag-respond? Doon sa pressure na yon. Paano po tayo nag-respond doon sa mga na-experience natin na naka-pressure sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya? Paano tayo naka-respond? So, makibukas po kayo sa akin sa 1 Peter 5 verse 7. Next. Sabi po dyan, kinuha ko po yan sa NIV. Sabi po dyan, cast all your anxiety on Him because He cares for you. At sabi naman po sa magandang balita, Biblia, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. So, ito pong pag-aaralan po natin ngayong gabi ay kumbaga ito po yung makakatulong sa atin kung papaano po natin malalampasan yung pressure na naranasan po natin sa ating mga buhay. So, lahat po tayo ay nakaranas ng pressure. Everyone experiences pressure. Lahat po tayo. Ano po? Yung kumbaga, dumadating sa point na parang hindi na natin kaya. Dumadating po yung pressure pagdating po sa pamilya. Ano po? Ano po yung pressure sa pamilya? Ano po yung pressure sa pamilya? Yung mga expectation. Kumbaga tayo, kunyari ay, for example,
sa isang pamilya ay ikaw lang ang breadwinner. Ano? Dumadating yung point na ikaw lang talaga yung inaasahan ng iyong pamilya. Ano po? At totoo po na kapag ka ikaw lang yung may kakayanan, ay totoo na ikaw lang yung aasahan. So yung pressure po na naibibigay sa atin ng ating pamilya ay parang sa atin na lahat, yung bigat. Ano? Yung bigat ay talagang dadalhin mo. Ano? Kasi ikaw lang yung breadwinner. Ano po? Saan pa? Sa school or work responsibilities. Sa school, yung mga estudyante po natin. Ano yung nakaka-pressure sa inyo? Teacher? Exam? Project? Due date. Anong tawag? Deadlines. Yan ang mga nakaka-pressure. Ano po? Financial struggles, para sa may mga trabaho. Yan, lalo-lalo na ngayon. Kami na-experience namin ngayon. Financial struggle. Yan po yung mga nakakadagdag ng pressure po sa atin. Yan po yung mga na-experience natin na pressure. Personal battle. Hindi man po natin nasasabi sa iba. Hindi man nasasabi natin sa ating tatay, sa ating nanay, sa ating pastor. Hindi man natin personally nasasabi sa kanila yung mga personal battle natin. Yan rin po yung naka-experience natin na pressure. Kumbaga nakakadagdag ng pressure po sa atin. At lalong-lalo na po yung spiritual challenges natin. Amen. Lahat po yan ay na-experience po natin. Amen po ba? Na-experience po natin lahat yan? Lahat po yan ay na-experience natin. Pero ano po yung question? Will pressure push you away from God or draw you closer to Him? Yan po bang mga pressure na yan ay tumulak pa sa atin na mapalayo sa Panginoon o yung mga pressure na yan ay mas lalong napalapit tayo sa Kanya? Alin po doon ang na-experience nyo? Siguro yung mga nandito ay napalapit. Hindi ko naman sinasabi na yung wala dito ay napalayo. Kasi nga po ay dahil sa panahon. Pero po, yung karamihan, lalo-lalo na po dun sa talagang sinasabi na tinanggap nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Na kapag dumating yung matinding pressure, ay bakit sila pa yung parang nawawala sa Panginoon. Diba? Meron po tayong napapansin ng mga ganyan. Bakit kung kailan dumating yung ganyang pressure sa buhay nila, ay napalayo pa sa Panginoon. So, ano po ba yung pressure? Alamin muna pala natin kung ano yung pressure. What is pressure? Pressure is the weight of life's problem, responsibilities, and challenge. Yan po ang pressure. Yan po yung nagpapahirap. Dumadagdag doon sa pahirap sa atin, sa responsibilidad, sa problema, doon sa mga pagsubok na nararanasan natin. Yan po yung pressure. Amen. Ano pong sabi dyan sa John 16 verse 33? Sabi po dyan, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapihagtian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Yan pong mga pressure na yan, kahit po nararanasan natin yan, ay may pangako po ang Panginoon sa atin. Amen. May sinabi po ang Panginoon sa atin. Yes, makakaranas po tayo ng mga problema, mga challenges. Yung pressure na yan, mararanasan natin. Pero po, ano po ang sinabi ng Panginoong Hesus? Huwag kayong mag-alala dahil napagtagumpayan ko na yan dito sa mundong ito. Amen. Yan po ang pangako ng
Panginoon. Ano? Mayroon pong ibang karakter sa Biblia, na mga nakaranas ng pressure. Kagaya po nila David. Ayan, si David. David faced Goliath. Yung pressure na yan na na-experience niya ay ibang klase din. Dahil sino ba namang experience ng gano'n na bata pa, yung sa murang edad, ay napasabak sa gano'n. Kung babalikan po natin yan, hindi ko na po nilagay yung pinakang verse niyan at alam niyo yung kwento niyan, na kung papaano niya tinalo si Goliath. Kung sa atin po, kunyari si Paul, napaaway dito sa kanto, nang hindi niya kaedad, ng mas matanda, malaki ang katawan, sa tingin niyo po ay kakayanin ba ni Paul? By faith? Nandun yung pressure. Kumbaga siguro may lakas ng loob. Pero kakayanin ba ni Paul? Nandun yung bigat, nandun yung pressure. Siguro kaya ng loob, pero hindi kaya ng katawan. Pero balikan po natin yung kwento ni David. Kung papaano niya po tinalo si Goliath. Amen. Dahil lamang sa napakaliit na sandata, slingshot, ay tinalo niya yung napakalaki. Malaki sa kanya, basta higante yun. Ganun po yung pressure na binigay kay David. Pero ano pong nangyari? Napagtagumpayan niya po yun. Sino pa po? Si Daniel. Kung babalikan din po natin yung story ni Daniel, grabe din po yung pressure sa kanya. At kung babalikan din natin sa Bible, yung story ni Daniel, kung paano siya inihulog dun sa, anong tawag dun? Lion's Den. Na alam nyo po yung kung may imagine natin dun sa story sa Bible ay kung gaano kagutom yung mga leon na yon. Kung sa panahon po natin ngayon, ikulong ka nga lang dun sa kulungan, kulungan ng aso lang, iba na yung pakiramdam. Ano pa po yung nangyari sa buhay ni Daniel nung time na yon? Pero, bagamat ganun po yung nangyari, ganun po yung pressure na naramdaman niya nung time na yon na nandun. Yung kumbaga makikita niyo yung leon na talagang parang inaabangan na siya para sakmalin. Pero hindi po yung pressure na yon ang nagpatalo sa kanya, kundi yung pananampalataya niya sa Panginoon. Sino pa po? Si Paul. Alam niyo po kung bakit hindi ko na nilagyan ng mga verse? Si Paul po kasi ang pinakamaraming na-experience na persecution. Kung babasahin po natin, ang dami. Hindi ko na isa-isa. Pero nung habang nire-review ko po siya, ay talagang napakarami pala ng ginawa sa kanya. At nung naisip ko rin po kung bakit ganon, ay kung matatandaan po natin, ay si Paul ang number 1 na nagpe-persecute din sa mga believer. So, yung pressure naman, nung tinanggap niya si Jesus Christ sa buhay niya, yung pressure naman na binigay sa kanya, ay siya naman yung ginagamit niya. Na kahit pine-persecute na siya, ay tuloy pa rin siya. Tuloy pa rin siya dun sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Amen? So, yan pong tatlong yan. Tatlo lang po yung kinuha ko. Lahat pong yan ay naka-experience ng matinding pressure. Pero, sa tatlong yan, even when they are experience immense pressure,
They all shared one unwavering conviction. Ano po yun? They were certain that God was with them and stood by their side through every trials and every pressure they faced in life. Amen. Isa lang po yung sigurado sila na kahit na-experience nila yung ganyang kabigat na pressure, iisa po yung na-experience nila na kasama nila ang Panginoon sa lahat na nangyari sa kanilang yon. Amen? At ganoon din po tayo ngayon. Kung tayo po man ay nakaka-experience ng mga challenges, pressure sa buhay, amen? Tandaan po natin yung promise ng Panginoon. Kasama natin siya at napagtagumpayan na ng Panginoon yung nangyari dito sa mundo. At kung ano man po yung mga nararanasan nating pagsubok problema ngayon, tandaan po natin, lagi po nating kasama ang ating Panginoon. Amen? So, kung yan pong pressure na yan ay na-experience natin, kailangan paghandaan po natin yan. Kumbaga, bago natin ma-experience yung mga pressure na yan, kailangan napapaghandaan po natin yan. At dito po papasok yung pressure. Ano po ang meaning ng pressure? Sabi po dyan, be sure before the pressure comes. Kasi yung ay, mamaya yun. Prepare your heart before trials arrive. Diba? Sabi nga po, doktor ba nagsasabi nito? Prevention is better than cure. Prevention is better than cure. So, bago pa dumating ang pressure, kailangan paghandaan po natin. Amen? Kailangan paghandaan po natin yan. So, question, handa ka na ba bago dumating ang pressure? Tanungin nyo nga po yung inyong katabi. Handa ka na ba kapag dumating yung pressure? Amen? Sabi po sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Amen? Na kahit ano pa yan, kung gaano kakagaling, hindi po natin maaasahan yan. Kahit ano pa yang narating mo sa buhay, hindi po natin maaasahan yan. Ano lang po ang maaasahan natin? Ang Panginoong Hesus lamang po ang ating maaasahan. At papaano po tayo makakapag-prepare? Alam nyo po, ito po ay napaka-basic lamang. Napaka-basic lamang po nitong pag-prepare kung paano natin mapapaghandaan yung pressure. Pero marami po talaga ang hindi nakakasunod. Paano po ba paghandaan? How to prepare? Read God's Word daily. Sino po nakapagbasa ng Biblia, taas ang kamay? Daily. Daily. Diba? Basic. Basic lang po yan. Magbasa lang ng Biblia. Ano pa po? Build your faith. Manalangin araw-araw. Nagagawa po ba natin yan? Manalangin araw-araw? Kasi yan, tinuturo po namin yan sa maliit na bata namin eh. Nasa na si Mira. Tinuturo na po namin yan. Pag gising pa lang sa umaga, tutulog, kakain, tinuturuan na po namin manalangin yan. Ano pa po? Stay connected to God. Sumunod po tayo sa Diyos. Na kumbaga, tayo po kasing mga believers, alam niyo po, pag minsan, nung kumbaga may plano ka o may bala kang gawin, na-experience nyo na po ba na parang may bumubulong? Kumbaga, wag muna o wag mong gawin yan. Diba? Parang may ganon. Na kumbaga, tinuturuan o dinadirect tayo kung ano ba yung tamang gawin natin. Ano pa po? Live in obedience. Lumago po tayo sa pananampalataya.
Amen? Kasi kung hindi po tayo mag-i-stay connected sa Panginoon, kung hindi tayo sumusunod sa Panginoon, hindi po tayo lalago sa pananampalataya. Amen? Napaka-basic lang po, Pag-uulit-ulitin natin yan, marami pa rin hindi nakakasunod. Amen? Ano po ba yung pre? Dito na po tayo papasok. Pre. Hindi yung pre na kumpare. Yung pre. Bago yung sure. Yung pre ay paghahanda. Bago dumating ang pressure, ihahanda ang iyong sarili sa Diyos. Amen? Papaano? Amen? Papaano po natin ihahanda yan? Amen? Sabi po dyan sa Efeso 6 verse 11. Wala yung ating taga-control. Sabi po dyan sa Efeso 6 verse 11, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang ay magkaiba ang akin. Dito na lang po tayo. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Diyan po natin, yan po yung kung papaano tayo maghahanda. Ano po ba yung isusuot natin? Tanda pa po ba natin? Yung helmet, yung shield, yung sword, yung boots ba yun? So yun po yung kailangan natin. Sa paghahanda. At ano naman yung sure? Yung paghahanda at yung sure. Yung sure, sigurado. Kapag handa ka sa Diyos, sigurado kang hindi ka niya pababayaan. Yan po yung sigurado. Amen? So, kailangan din paghandaan, paghandaan natin yung pressure para sigurado tayo na hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Kung wala po tayong ginagawa, pag dumating yung pressure, sa tingin po natin, makakasurvive? Siguro po makakasurvive. Pero siguro kumbaga sa gera pilay ka, wala kang isang kamay, bulag ka. Pero kapag po handa tayo, suot po natin ang buong baluti. Kapag handang-handa po tayo, sigurado po tayong hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga po dyan, sa Isaiah 41 verse 10. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen? Diba? Sino pong hindi matutuwa dyan sa promise ng ating Panginoon? Napaka-basic lang naman yung gagawin natin. Doon sa paghahanda. Ay ano po ang promise ng Panginoon? Hindi niya tayo iiwan. Huwag daw tayong matakot. At kapag naman po tayo ay nakapaghanda na, paghandang-handa na po tayo, nawala ang ating projector, diyan na po papasok ang wala pa rin, ang pressure. Pressure. Prayer gives confidence because God is in control. Naniniwala po tayo dyan. Kaya nga po tayo nandito Ano po ba ang meron ngayon? Gabi ng pananalangin. Amen? So, hindi tayo nag-aaksaya ng oras dito para sa wala. Amen? Kasi prayer gives confidence because God is in control. Madali pong intindihin, Kapag tayo ay nanalangin, ay God ang may control So, anuman po yung ating ipanalangin, sigurado po, diringgin ng ating Panginoon. Amen?
Sabi nga po dyan, sa Philippians 4 verse 6 to 7. Pakibasa nga po. With thanksgiving, present your request to God. Amen. So lahat po ng ating pag-anxious, iniisip inaalala, alalahanin, ibigay po natin sa Panginoon yan. Idalangin po natin sa Panginoon yan. Amen. At ang Panginoon po ang magkokontrol niyan. Ang Panginoon po ang gagawa ng kaparaanan para po tayo ay makaranas po ng kapayapaan sa ating buhay. Amen. So, ano po ba yung ginagawa ng prayer? Bakit po ba tayo ay pray ng pray? Amen. Ano po ba yung mga benefits niyan? Ano? Sabi po diyan, prayer brings peace. No? Kaya kapayapaan po sa puso at isip natin. Amen. Naka-experience na po ba kayo na tayo po sa mga trabaho natin na kasi po sa trabaho ko ay nakaka-experience po ako na kapag may compliance kami, kailangang ipasa, yun talaga yung pressure ay naandon. Tapos kapag po nag-pray ka, alam niyo po yung peace talaga na mararamdaman niyo. Yung kumbaga parang iba yung ipapaisip sa'yo. Kaysa isipin mo yan, iba yung maiisip mo. So nandun po yung mararamdaman natin yung kapayapaan sa puso at isip po natin. Ano pa po ang nagagawa ng panalangin? Nagkakameron po tayo ng wisdom. Yung kaalaman na mula sa ating Panginoong Hesus. Hindi po yung kaalaman na mula sa ating mga libro, hindi dun sa kaalaman na nababasa natin sa kung ano-anong sa social media, hindi po yan yung kaalaman na yan. Na kapag po tayo ay nananalangin, binibigyan din po tayo ng wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen. Dati po, takot ako na mag-lead ng mga prayer. Takot akong, kasi hindi ko alam yung pagpe-pray ko. Na hindi po natin pala alam na kapag na-lead ka ng Holy Spirit, ay hinahayaan lang na bigkasin mo yon. Amen. So, yan po yung nagagawa ng panalangin. Ano pa po? Strength. Yung lakas na binibigay sa atin ng Panginoon. Na sa tuwing tayo ay nanghihina na, na bakit laging Christian lagi ang nakaka-experience ng matinding problema? Bakit lagi tayo ang eksperyensado sa problema, sa pagsubok? Prayer po nakakapagbigay ng lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng kalakasang Panginoon. Ay parang si Superman yan. Na kapag nakapag-pray, pakiramdam natin sobrang lakas tayo. Ano pa po? Direction. Tamang landas. Talaga pong tayo, kapag litong-lito na tayo, hindi po natin alam kung anong gagawin natin, hindi tayo makapag-decide. Hindi po tayo makapag-isip ng maayos, manalangin po tayo. At tayo po ay bibigyan ng direksyon ng ating Panginoong Hesus. Ano pa po? Ano pa po nagagawa ng prayer? Hope. Hindi yung hope na na usok. Hope, pag-asa po. Pag-asa sa lahat ng bagay. Amen? Wala na po tayong ibang magagawa. Kumbaga, wag din natin po palang isipin na last resort ang prayer. Kaya nga tayo po ay tinuturuan ng pre-sure. Wag natin gawing last resort ang prayer. Bago po dumating yan, gawin na po natin, manalangin na po agad tayo. Amen? Gawin na po natin yan. Kasi po, ang prayer, kapag ginawa po natin ito, ay nakapagbigay din po ng pag-asa po sa atin. Amen?
Ano po yung, yan, ano po yung, sino po yung pinakang mas naka-experience ng pressure? Ano? Kung babalikan po natin, may naisip po kayo? Yan. Ano? Jesus under pressure. Ano? Napaka-basic, ano po? Sino ba yung una naka-experience ng matinding pressure po sa atin? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. Jesus experienced the greatest pressure before the cross. Ano po ba yung nangyari sa Panginoon bago siya ipako sa krus? Ano? Napakatindi po nun. Ano po? Sabi po diyan sa Luke 22 verse 42, sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Amen? Ang kalooban ng Ama ang masusunod. Amen? Kung sa atin po yun may experience, ano? Kung ba kahit gustong-gusto mo ng lumaban, ano? Kumbaga, kung tayo, for example lamang po naman ito, no? Kung tayo ang Diyos, ano? Na tayo ang kaisipan natin ay kayang-kaya naman nating hindi na ma-experience yon. Ano? Yung lalabanan natin yung sarili natin damdamin. Ano po? Grabing pressure, ano? Kaya mo naman, bakit hindi mo gawin? Ano po? Pero, ano po ang ginawa ng Panginoon? Yung kalooban ng Ama ang masusunod. Amen? Hindi yung kalooban niya. Amen? Ganun po yung tindi ng pressure na experience ng Panginoon. Pero ano po ang response ng ating Panginoon? He prayed. Nanalangin ang Panginoon. Amen? He obeyed. Sinunod niya ang kalooban ng Panginoon. He trusted the Father. Ano? Yung pagtitiwala po natin, yun po yung dapat na makita pa rin sa atin. Amen? Kita niyo po yung na-experience ng ating Panginoon. Nanalangin, sumunod, at nagtiwala. Amen? Ano po yung lesson dito? Prayer transform pressure into purpose. Yung pressure na na-experience ang Panginoon, na-experience niya yun kasi may purpose. Ano po yung purpose? Para po sa ating lahat. Ano? Dahil yun po ang kalooban ng Ama. Amen? So yung lahat po na-experience nating pressure ngayon, may purpose po yan. Amen? At darating po ang time na makikita po natin yan kung bakit natin na-experience yan. Kaya naman, when pressure comes, don't panic. Ano? Huwag po tayong mauuga. Amen? Prepare your heart. Ano? Ihanda po natin yung ating mga puso. Pray with confidence. Hindi po yung prayer na sinasaulo. Ano? Huwag po yung prayer na parang wala lang. Ano? Pray with confidence. Ano? With confidence na gagawin ng Panginoon yan sa iyong buhay. Dahil ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Trust God's promises. Amen? So, nalagay ko ba yung... Ay, hindi. Hindi ko nalagay yung formula eh. Ang formula po niyan ay pressure plus preparation plus prayer equals victory. Ano? Yun po yung formula niyan. Prayer, preparation, pressure, preparation, plus prayer equals victory. Amen? Lagi po nating tandaan na sinabi po sa promise ng Panginoon sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Amen? So lahat po na na-experience natin, may purpose po yan. Amen? So, what pressure are you facing today? Ano? Hindi ko na iisa-isahin. Ano? Kayo na rin po ang sumagot. Ano po ba yung mga pressure na experience nyo ngayon? Ano? At ano po ang ginagawa nyong
preparasyon. Ano? Diyan sa na-experience nyong pressure ngayon. At ano pong pananalangin ang ginawa nyo? Ito po ba ay ang inyong first option o last option? Ang daming tanong ano? At kapag po yan ay nalagpasan nyo, ano po ang itinuturo sa inyo ng Panginoon? Amen? So, remember, pressure reveals your faith. Ano? Habang tayo po ay nakaka-experience ng mga pressure pagsubok sa buhay, lalo pong nakikita yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kung tayo ba ay ipupush palayo o tayo ay kakapit dahil sa pressure. Amen? So, pressure reveals your faith. And pressure prepares your faith. Tandaan po natin yan, yung paghahanda. And pressure strengthen your faith. Amen? Sa pananalangin po natin, doon sa nabanggit po natin kanina, ano po ba yung nagagawa ng pananalangin? Nakakapagpatibay po yan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? So, sabi po sa Joshua 1:9, be strong and courageous, for the Lord your God will be with you wherever you go. Lagi po nating kasama ang ating Panginoon. Ano man po saan man po tayo magpunta, ano man po yung na-experience natin, kasama po natin ang ating Panginoon. Amen? So, lahat po ng ating mga pressure, kung babalikan po natin yan, papunta po lahat yan sa pagpapalakas ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo.